Yon, anyway mga props, welcome here sa another episode ng What's the Fact by Papa Pat. Sa vlog na to, we talk about everything under the sun. No, not actually all about everything under the sun, but more specifically about cars and motoring and automotive, basta may kinalaman sa mga sasakyan. Pero for the specialty that we are tackling about or ating dinidiscuss is more on kung ano yung line ng ating business. So this time, syempre, lagi ko na mga tinuturo sa mga video natin is yung sa detailing. Yan. And merong nag-send sa amin ng question kung ano nga ba yung ginagamit namin na panlinis or pangtanggal ng mga compound residue after ng buffing or yung syempre yung paint correction, mga ganyan. And kwentuhan lang kwentuhan lang naman. And normally when we do buffing sa shop, tawag nila dyan na 3 steps buffing, paint correction, swirl marks removal, and mga scratch removal, which is na sa upon investigation, tama ba? Upon checking, ay kaya pa ng buffing. Syempre, katulad ng sinasabi ko dun sa ating mga video, ano nga ba yung first thing na ginagawa natin? Siyempre, first thing that we need to do is to determine the problem ng ating mga client. Ano bang problema ni client, no? Anong problema niya sa kotse niya? So, gagawin natin sa shop, sa Papa Pat Auto Care Center, is we are gonna come up to a solution na gagana doon sa problema na meron siya sa kanyang kotse. And the things that we considered, syempre, firstly, pinakauna sa first is yung tinatawag natin na panel testing. Kasi doon sa panel testing, malalaman natin kung ano yung uubrang mga chemicals, anong uubrang pads, masosolusyonan ba nitong technique na to yung problema sa sasakyan ni client. Alright? So, na-discuss na natin yun beforehand sa mga vlogs natin. Meron na rin tayong na-discuss about doon. So, ang i-discuss ko ngayon is, or pagkwentuhan na lang para mas mas light, is after ng buffing, ano ba yung ginagamit ng shop para malinis yung mga residue na naiwan doon sa kanilang sasakyan, ano. So, first and foremost, we are using different compounds. Syempre, merong step 1, step 2, and step 3. Kung meron mang step 4. Alright? But it depends on what kind of chemicals yung aming ginagamit. Syempre, may naiiwan niyang residual doon sa sasakyan. And paano nga ba yung tinatanggal? Kasi minsan, makikita natin doon sa mga unit na ginagawa namin sa shop, nagkakaroon talaga to ng mga residue from the compound that we're using doon sa buffing. Again, ito yung mga white particles, no, mga parang pulbos. And minsan yung hood mo, okay naman na siya, pero may puti na naiiwan. So, minsan nagmamapa siya, nag-itsurang mapa, lalo na pag nabasa and then natuyo. Nagkakaroon yun ng cloud effect na tinatawag, na syempre it's an eyesore, medyo hindi magandang tingnan dahil nga nagpa-buffing ka na pero bakit may mga naiwan na gano'n, no? Minsan may mga na-oversee tayo na ganoon sa part, no, sa panel ng mga sasakyan, and then a-address naman natin yan sa shop bago natin i-release yung kanilang mga unit. So the question here is paano ba yun tinatanggal? Kasi kapag kinarwash mo lang siya, normally yan, dahil nga yung ating shampoo is may wax,
Pagka yung mga ganito kasing residue from chemicals, may tendency minsan hindi niya yung natatanggal, no? Tag dito, naiiwan lang siya doon sa panel noong sasakyan, and then naka-cover up lang siya, pero hindi mo natatanggal kasi minsan after one day, minsan pag-uwi mo, natuyo na yung sasakyan, syempre na air out na siya. Doon mo minsan makikita sa mga parts, no, ng sasakyan mo, bakit parang medyo namuti yung part na ito, no? Hindi naman siya namuti in a pangit na way, pero nagkakaroon nga yun ng cloud effect, ano? Nagkakaroon siya ng cloud effect usually sa mga salamin, yan, sa hood, sa side panels ng mga sasakyan, nagkakaroon ng ganyan. And yung mga ganoong bagay, dahil nga hindi siya natatanggal ng ordinaryong car shampoo lang, usually yan dapat gamitan talaga ng another chemical para matanggal yung mga residue na yun. And ang normally ginagamit ng mga detailer para sa ganitong klase, usually kapag sa mga high-end na shops, gumagamit siya ng mga iron decontaminator, and siyempre yung mga chemicals for that. Pero siyempre kung nasa bahay ka lang naman, hindi naman para bumili ka noon, dahil hindi mo naman siya lagi magagamit. Sa mga shop, siyempre nagagamit yun lagi dahil yun yung business nila. Pero kung gusto mo lang halimbawa nag-DIY ka sa bahay, tapos ganun yung nangyari, ang pwede mong gamitin to remove that residue is mix ka lang sa spray bottle. If you have a spray bottle at home, mag-mix ka lang ng 1 part water, tapos 1 part 70% alcohol. Yan, 1 part water, 70% alcohol, and pwede mo yung pag-combinein. Tapos pag in-spray mo yan doon sa mga tag dito yun, sa mga parts na may residue, ay matatanggal yan, no? Matatanggal nyo talaga yan. Kung gusto mo gumamit ka ng pure, it's up to you. Siyempre pag DIY naman, normally quote and quote, usually pag DIY pwedeng destroy it yourself or do it yourself. Pero ano yun, disclaimer kung minsan kasi kailangan mong maranasan yung mga ganung bagay para matuto. Pero hindi naman yun nakakasama sa sasakyan, doon sa mga outside panel. So yan, pwede kang gumamit ng alcohol, mix it with water, 1:1 ang ratio. Effective yan, gagamit din natin yan sa shop. And kung gusto mo may pagka old school na mas matindi, na mas I guarantee you 100% na mga tatanggal niyan is pwede mo ring 1:1 na kerosene plus water. Ayun. Pero ang gagawin mo lang again, ilalagay mo sa spray bottle, 1:1 ratio, and then spray mo siya all over the body nung yung sasakyan. Don't worry, hindi yan harmless ito. Ito ay ginagawa ng mga sinauna nating kapatid sa pagde-detail, and hindi ito makakasira ng sasakyan. I guaranteed you that. Dahil ginagamit namin sa shop, di talaga siya nakakasira. Kung inisip mo na makakasunog siya ng pintura, no, hindi siya makakasunog ng pintura. And ayun, so after mong i-buffing, makakakita ka nun, sprayan mo na, and then after that tsaka mo siya i-car wash. Pwede mong ibabad mo siya ng siguro mga 5 to 10 minutes. Pero anuhin mo din, pupunasan mo din siya ng microfiber cloth para matanggal nga. Kasi technically, this is the last thing to do, na kailangan mo siyang again, i-decontaminate. Kasi nga, dahil dun sa residue ng compound na ginamit. So ayun, yung mga singit-singit, usually yan sa mga handle ng pintuan,
doon sa windshield mo, sa may wiper, yung salamin, yan. And yung sa mga singit-singit ng singit-singit ng window, yan. Madali lang siyang tag dito. Pag sinabi, madali lang siyang ay ganun lang pala. Pero alam mo yung pag ginawa mo kasi talaga, it takes time. Talagang umuubos ng oras. Yun, umuubos ng oras. Kaya hayaan nyo na kami ang gumawa para sa inyo, para magkaroon kayo ng quality time. Iwanan nyo lang naman yung sasakyan nyo sa shop namin. Kami na yung bahala doon. Yun. Pero syempre kung gusto mong mag-DIY, this is just a piece of advice from Papa Pat, Auto Care Center. Pwede naman. Pwede mo din gawin yun. So, yun. And syempre, hindi pa yun yung final step. No? Pagka-spray mo ng pagka-spray mo ng mixture na actually iron decontaminants din naman ang tawag doon, no? O pwede ring decontaminator, bahala ka. Pero I'm just saying this as a piece of advice na gumagana yun. Kung ililihim yun ng iba, hindi na siya lihim ngayon dahil it really works at gumagana yan. Proven and tested na namin yung bagay na yan sa shop, and so yun, after nun, so malilinis na yung car mo, matatanggal na yung mga cloud effect na yan at na sinasabi, saka yung sa mga singit-singit nga. Syempre mas with the help of this mixture, mas madaling matatanggal siya at hindi ka na mahihirapan magkuskus kasi pag alam mo, pag gumamit ka kasi ng sabon, babalik yun, bumabalik siya, nagiging white uli. Stubborn stain, hindi naman siya stain pero stubborn residue kasi na bumabalik, nagiging white uli. And it's a bit annoying, so yun lang. Again, alcohol, 1:1, 1 part water, 1 part alcohol. Mas mainam gumamit ka ng distilled water or mineral water para hindi magkakaroon ng tag dito, watermarks, and ganun din sa kerosene, 1:1. And gawin mo siya sa malilom, wag yung expose sa init ng araw, at gawin mo siya na mabilis, hindi yung galawang tamad. laging laging hataw na hataw yung pagkilos mo para hindi nga matuyuan yung sasakyan. So again, pagkalagay mo noon, wait ka lang mga 5 to 10 minutes, depende kung gaano kakapal yung cloud effect na naiwan, and then banlawan mo na siya. Ngayon, gumamit ka ng car shampoo. Okay? So sa shop, gumagamit kami ng yun, siguro sa mga nakikita nyo naman kung anong ginagamit namin sa shop. Siyempre kaibigan natin yung mga suppliers, pero all of the things that we're using on the shop is talagang proven namin na gumagana, maayos na maayos. Yun, kung gusto nyo malaman kung ano yun, punta tayo sa shop, makikita nyo yung ginagamit kong mga chemicals doon. And I'm assuring you 101% na effective yun. Tapos, hindi pa yun doon nagtatapos. Hindi yun doon magtatapos sa pag-decontaminate. Meron pa kaming final process para mas maging mukhang maganda at bumalik sa alindog ang inyong mga sasakyan. So, yun. I think that's it for now. That's my time. Naituro ko na sa inyo, konting recap lang. Meron tayong panel testing noon, and then ngayon naman kung paano maglinis ng residue. Meron akong nalaktawan, pero yun yung kasi yung pumasok sa isip ko ngayon, habang meron akong hinihintay. And hopefully magtuloy-tuloy na yung aking paggagawa ng mga ganitong video para sa ekonomiya. And sana suportahan nyo lang ang page natin. Huwag sana kayong manawa sa
sa panonood. Pagka wala kayong medyo masyadong ginagawa, pwede nyong i-visit yung page at manood ng kung ano-ano. And syempre yung ating What's the Fact na segment, which we are featuring different type of cars, yung ating car spotting na favorite natin gawin. So yun, nagpapakadalubhasa tayo sa mga sasakyan para syempre it's gonna be beneficial to all of the clients that we have on Papapat Auto Care Center. So dun sa mga patuloy na nanonood, patuloy na mga sumusuporta, and sa mga bashers natin, welcome na welcome kayo sa page. Kailangan namin kayo. And huwag nyo kakalimutang mag-like and mag-follow, mag-subscribe, mag-comment kung gusto niyo ng discussion. Let's discuss it on the page. And don't forget to follow Boss Papapat TV, Papapat Auto Care Center. And yun, once again, this is the Fat Host or Papapat. Lagi lang handa na tumulong sa inyo when it comes to automotive, sa mga car DIY and car hacks. Okay? Bye!